Hello mga kapatid, kumusta po kayo? I hope you have a good day. Gusto ko lang po mag-share sa inyo ng isang short video clip, no, patungkol po sa mga nakikita ko ngayon sa social media. Most especially sa mga kabataan na katulad ko. Yan, young at heart. Kasi I'm already 24 years old but still part of the youth. And yun nga, speaking of youth, no, ito yung pag-usapan natin ngayon sa oras na ito. At tulad sinabi ko, ito yung mga nakikita ko sa FB post, isa sa mga social media, sa mga ID nila, no? Ang lagi ang sinasabi nila doon sa post nila, ayoko na, suko na ako, tigilan ko na to, napapagod na ako, no? Ayoko na mabuhay, ganun yung mga sinasabi niyo ng mga kabataan niyo. Which is yung mga naging reason nila, yung mga hinihintay na nila is yung sa school works, no? Minsan sa family, sa finances, mga challenges nila, no? No? At marami pa mga kinakarga ng mga kabataan yun. Which is, ito yung naging mindset na nila ngayon. No? Nakakalungkot lang. Para sa akin, ganito yung mga iniisip ng mga kabataan yun. For this time, para maging magaan or maging para mas lalong bumaan yung pagkaramdam ng bawat isa sa atin, lalo na sa mga kabataan, lalo na sa mga heart natin. I would like to share the story in the Bible na kung saan ito yung magiging inspirational natin, ito yung magiging sandalan natin, magiging comforter natin sa buhay natin. At syempre, higit sa lahat, ito yung magiging dala-dala natin sa buhay natin, sa pang-araw-araw natin buhay. So, alam ko naman siguro, kilala niyo naman si David. Yan. So, si King David. Yan. So, kilala natin yan. So, siya lang naman yung hari, no? O, siya yung binata na kung saan siya yung pumalo sa napakalaking tao, no? Sa Biblia, which is yun si Goliath. Saan walang sinabi yung exact height ni Goliath. Baka nasa 10 feet siya or nasa 9 feet yung niya, yung height niya. Yung height niya, no? 9 feet or 10 feet. Ayan. So, came back to the story, no? Kilala naman natin si David, siya yung tumalo ni Goliath. At matatagpuan natin ito sa book of 1 Samuel, chapter 17. So, hindi ko na siya isa-summarize through verses, pero gawin ko na siyang parang plot. No? So, nakita naman natin si David, isa siyang napakaliit na bata lang, no? At parang napakasimpleng bata lang niya para kalabanin isang napakalaki, napakatapang at napakabangis na leader, no? Na katulad ni Goliath. At biruin mo, si David may hindi kumpleto or walang halos na kagamitan yung meron siya. Meron lang si David, tirador at saka bato. Yan yung sandata niya. Unlike kay Goliath na kumpleto lahat yung meron siya. Armor, espada, mga sibat, no? Lahat ng mga klaseng armas kumpleto siya. Kasuotan niya, kumpleto talaga siya. Armored talaga siya. Parang total na protection siya, no? Pero sa hindi inaasahan, kabaligtaran yung nangyari, no? Kung sa atin, no? Kung tayo yung haharap kay Goliath, no? Kung wala pa tayo sa no? Siguro tatakbo na lang ako dahil napakalaki eh. Hindi ko kakayanin yan. Pero kay David, parang sinasabing sisiw lang, no? Simple lang, no? Parang too easy, no? Too easy lang yung ginawa niya, no? Paglaban kay Goliath. At sa the story, itong si David, ito sinabi ko kanina, tirador lang at saka bato meron siya. Unlike kay Goliath, kompleto yung armas niya at total armored siya. Pero kabaligtaran ang nangyari. Si Goliath pa ang nanalo at si David pa yung nanalo. Amen. So, alam
that stone, he make a slingshot to the head of Goliath. Here, the forehead. Sa pool talaga. Sa noo. Sa ulo ni Goliath. At ang higante ay natumba. No? Natumba si Goliath. Grabe yung impact kasi ng bato. Diba? Grabe yung impact ng pagkahagis ng bato doon kay Goliath. Pero yun, napakalayo ng distance nila, pero nagawa pa ni David na tamaan sa ulo nitong si Goliath. Diba? So, natumba ang higante. No? And sinugod pa ni David itong si Goliath. Kinuha yung espada ni Goliath, then, ayan, pinuputan. Diba? So, natalo. Natalo si Goliath. Napatay ni David. At yung mga tauhan naman ni Goliath, umalis, natakot. Diba? Natakot yung mga kawal, mga kasamahan ni Goliath. Tumakas sila. Kasi, nakita nilang patay na itong si Goliath. Pinatay ng isang paslit lang, no? Napakaliit na bata, no? Pero matapang, no? Mayroong katapangan at puti ang puso na tulad ni David, no? So, nakakabilib lang isipin na ang isang katulad ni David na napakaliit lang ay matatalo niya ang isang higante. Within 10 feet o nasa 9 feet yung kanyang height. Grabe, imposible. Imposible na mangyari yun. Pero sabi nga, nothing is impossible with David. So, para kay David, nothing is impossible na matalo niya si Goliath. So, ano yung pinaparating ko rito sa story natin? Kung mababasa natin yan sa 1 Samuel 17, David versus Goliath. Diba? Related yan sa buhay ng mga kabataan na nabanggit ko kanina. Pero sinabi ko na, ayoko na, suko na ako, napakabigat na ng pakiramdam ko, ganyan. No? Ano yung gusto kong iparating sa story na to in real life? Tulad sinabi ko kanina, na-mention ko, ito yung mga mindsets or ito yung nararamdaman ngayon ng mga kabataan. Kabigatan, kalungkutan, doubts, no? Hopeless, no? Lahat yan, ito yung mga naranasan ngayon ng mga kabataan. Not only in school works, but also in family, finances, ganyan. No? Parang sinasabi nila, ayoko na. Tingin ako na to. Gusto ko na tapos yung buhay ko. Nakakalungkot lang yung mga ganun na mga kabataan. Maski hindi mga kabataan. Maski na rin yung mga elders or kung sino man makilala natin or kung ano man yung mga pinagdadaanan. Ganun din sila. Hindi may iwasan. Pero if I illustrate the story of David versus Goliath in real life, kumbaga tayo si David. Maging matapang tayo. Lumaban tayo. Harapin natin kung ano man yung mga pinagdadaanan natin, yung kalungkutan natin, o kung ano man yung mga nakikita natin. Si David, nagawa niyang talunin ang higante. Tayo pa kaya mga Kristiyano. Sabi nga sa Isaiah 41:10, don't be afraid, for I am with you. I will give you strength. Diba? I will not dismay. Diba? Yung sinabi ni Lord. Diba? Huwag tayong matakot. Diba? Huwag tayong mapanghinaan ng loob kung ano man yung mga kinakaharap natin. Huwag tayong sumuko kung ano man yung mga kabigatan o kung ano man yung mga problema na dumadating sa buhay natin. All we need to do is draw near to God. Come, draw near to God. Matthew 11:28, come to me who has a heavily laden and I will give you rest. Amen. Lumapit ka lang sa Panginoon.
Magpahinga ka, then laban ulit. Ganun lang, di ba? Pero hindi lang ganun lang. Dapat tuloy-tuloy lang. Keep going. Magpatuloy ka. Dahil yan ang pinatulog sa iyo. Diba? Huwag kang mapanghinaan ng loob, kapatid. Lagi mong tatandaan. God is with you. Amen. Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in a good future. Amen. Napakaganda ng plano ng Panginoon para sa iyo. He has a purpose. He has a plans for you, kapatid. Kaya, lagi mong tatandaan na ipagpatuloy mo kung ano man yung ginagawa mo na makabuti para sa iyo. Diba? Don't blame yourself kung ito yung pinatutunguhan mo ngayon. Diba? Kumbaga, just finish the race. Because God is with you. Lagi mong tatandaan yun. Kaya, kaibigan, mga kabataan, lalo-lalo na sa mga kakilala natin, always remember na kung ano yung mga bagay na yung alam mo yung magpapabigat sa'yo, iyak mo lang yung dalawa. Pray, have faith, keep going. Like David, na kung saan is talagang hinarap niya yung isang higante na alam mo yun, na para sa atin posible na matalo, pero para kay David na buong tapang niya nilaban si Goliath, natalo na niya through one slingshot. Diba? Maging katulad tayo ni David, be brave, maging matapang tayo sa tamang paraan. Hindi yung matapang ka dahil gusto mo magsuntukan ka. Hindi, kapatid, maging matapang ka kasama ang pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya huwag tayong mapaghinaan, huwag tayong sumunod. Labanan natin. Kaya palagi ka lumapit sa Panginoon, manalangin ka, dumulog ka sa Kanya. At mas maganda, mag-serve ka sa Panginoon. Serve the Lord wholeheartedly. Honor the Lord. Give Him a glory. Worship Him. Praise Him. Napakaganda sa pakiramdam. Kumagaan yung naging pakiramdam natin or yung mixed emotions natin kapag nagpupunta tayo sa Panginoon. Kaya, be like David. No? Diba ang kalaban? Ganun din tayo. Kaya, always remember this. Huwag laging mapaghinaan. Kaya, tigilan mo na yung mga ganyang post. Diba? Sabihin, I will keep fighting, I will keep going for the future by God's grace. Amen? So, I hope na nagustuhan nyo yung aking short video clip. Umabot na ng 15 minutes, no? 14 minutes. No? Pero kahit pa paano, hopefully na nakatulong ako sa message na ginawa ko para sa inyo. At I believe na ito yung magpapagaan sa pakiramdam. Kaya, mga kapatid, God bless everyone. And lagi po tayo mag-ingat. Stay safe and